And let us turn our Bibles in the book of Malachi. Malachi chapter 3. Okay. Malachi chapter 3, verse number 10. Malachi chapter 3, verse number 10. If you are with me, say aloud, amen. Bring ye all the tithes into the storehouse, that there may be meat in mine house, and prove me now herewith, saith the Lord of hosts, if I will not open you the windows of heaven, and pour you out the blessing, that there shall not be room enough to receive it. Okay. This is the continuation of our message or series of messages about the covenant, aking preach noong mga nakaraang Miyerkules, not last Wednesday, but the other Wednesday. Okay? All right. At meron tayong magandang pagtutuunan ng pansin ngayon. Okay? All right. Shall we bow our heads and close our eyes? Let's go to the Lord. Dakilang Diyos, salamat po sa inyong salita. Salamat sa mga salita niyo mahayag ngayon. Pagpalain niyo po ang aming pag-aaral. Patuloy kayong manguna po sa amin sa pag-aaral. Bigyan niyo po kami ng malawak na pangunawa tungkol po sa inyong salita. And please, oh God, help everyone to understand at matrace po namin, Panginoon, ang blessing na ito na pinagkakaloob niyo po sa bawat isa. At yung makita lamang po namin na meron lamang nag-iisang Diyos na siyang nagro-rule sa kanyang mga anak even from the very beginning, Panginoon. Sa Old Testament and now in the New Testament. And now it's our generation, oh God. And we can still understand that there's only one God that governs us. Thank you, oh God. Naway maging maliwanag ito sa bawat isa. Ito po ang aming dalangin at naway maunawaan po namin ang purpose po nito sa pangalan po ni Jesus. Amen. All right, thank you. May be seated in the presence of our God. Now, I want you to understand, I want you to focus your attention in the phrase right here in verse number 10 na sinabi ng Biblia, if I will not open the windows of heaven. Now, this is the floodgate. Okay? This is the floodgate that I mentioned the other Wednesday. Okay? Yan po ang ibig sabihin po niyan, floodgate. It is abundance. Okay? Kung saan sumasagana, mga kapatid. At ang Diyos po natin ay hindi po Diyos ng taghirap, kundi Diyos ng kasaganaan. Now, hindi po, if He is your God, He is the God of abundance. And by the way, this is not a prosperity gospel. This is reality, mga kapatid. So, kailanman ang Diyos natin ay hindi po siya nagkukulang, hindi po siya naghihirap, kundi He is the God of abundance. So, pinapakita niya sa talata nito na He is the floodgate. Okay? He can open everything. He can imagine the floodgate. He can express, it is the expression. It is the time when He opened the floodgates, mga kapatid. It is the time that He is opening Himself and let Himself flow through us. You see, yan po ang ibig sabihin niyan. So makikita natin, mga kapatid, na ang background nito, ng talata na ito ay mga Hudyo, mga kapatid, na napalayo na sa Panginoon. Okay? And then sinabi ko po yan sa inyo noong nakaraang Miyerkules, inuulit ko lamang sa inyo na because of that, napalayo sila sa Panginoon, mga kapatid. See, nakalimutan nila ang kanilang identity. Alright? They already forgot their identity. So,
So they thought, these people thought that they have financial problem. But it's not about financial problem. It's not about material supplies or material things. Ang problema po nila is not the financial problem. Problema po nila is identity problem. You see, because they'd gone too far from the Lord. Napalayo talaga sila ng grabe sa Panginoon. Kaya muli, pinapaalala sa kanilang Panginoon, pinapakilala sa kanilang Panginoon kung sino sila at sino ang Diyos nila. You see, now, do you understand? It's so important, brethren, that we must understand who we are and who is the God that we are serving. You see, who is the God that we worship? It's so important. Mahalaga po yan na malaman po natin sino talaga yung Diyos na natin sinasamba, sino tayo. Kasi if you cannot identify who you are, kapatid, sasabihin ko sa inyo, magkakaroon ka ng problema sa mga susunod mong steps. You see, hindi mo makikilala. Kung hindi mo kilala, if you cannot identify who you are, you cannot tell what you are. So that's a problem. Yan ho ang magiging problema po natin. Kaya dapat maunawaan, so makikita nyo, muli pinapakilala rito ng Diyos kung sino siya at kung sino yung mga Hudyo. Sinasabi ng Panginoon, kailangan nyo ako, pinapakita niya po rito mga kapatid. Sapagkat by that time, mga kapatid, because of nanggaling sila sa kahirapan and then ignorante sila sa mga bagay na katulad nito na bigla silang, nag-abound sila at nung nag-abound sila, if you can remember, even in the book of Deuteronomy chapter 6, the kids, the parents were encouraged to encourage their children to know God. Deuteronomy chapter 6, di ba? So, naalala niyo yan, sabi ng Panginoon sa kanila, kinakailangan turuan niyo ang inyong mga anak kung sila'y nakahiga, sila'y nakaupo, sila'y nakatayo, sila'y pagbangon nila, laging Diyos. Bakit? Sapagkat papasok sila sa isang lugar na nag-abound ng blessing and they might forget me. They will, actually. They will. So, yan po exactly ang nangyari, mga kapatid. And pagka pumunta kayo sa aklat ng Haggai, yun na po yun. Sabi ng Panginoon, nag-i-earn naman kayo ng mga wages, pero parang wala naman kayong naiipon kasi naglalagay kayo sa isang sidlan na butas. That's it. So, kaya ganun nangyari po sa kanila. Kaya nire-remind uli sila ng Panginoon. Sino to? Sabi ng Panginoon, baka nakakalimutan nyo, ako yung floodgate. You try me now. So, it's not actually a statement of arrogance, but it is a statement of a father who loves his children. Okay? Kaya sinasabi niya, okay, try me, test me, prove me now. Herewith, if I will not open the windows of heaven, look at the floodgates. Na ang lalabas doon, kapatid, mga kapatid, ang lalabas doon, ay huwag niyong i-expect na pera lalabas doon. Ang lalabas doon ay hindi lamang po, mga kapatid, material na bagay na ini-expect na maraming mga tao na pagka nagbigay ka ng 10%, so ang nakikita po natin mga kapatid dito is the percentage na para bang iniisip natin na para bang ang tawag doon sa machine ng ATM machine, no, na kapag ka ikaw ay naghulog, meron kang, merong lalabas. Parang ganoon. At pagka ikaw ay may ginawa at nagbigay, tapos walang bumalik sa iyo, sira ang machine. So, hindi po ganon, mga kapatid, dito. Ang pinapahayag dito sa atin ng Panginoon, ako ang source. At kapag binuksan ko ang aking sarili, imagine yung sarili ko ang lalabas dyan. Hindi nyo nakuha. Now, just imagine, kapatid, nang iniisip natin sa windows of heaven, para bang pag binuksan ko ang windows of heaven, may mga papatak dyan, iuhulog ako dyan mga pera. No. It's not about that. It's about Himself pouring out. It's about God pouring Himself out. Nakukuha niyo mga kapatid? So, hindi lamang yung part of Him. So just imagine, He's the floodgate, kapatid. So siya ang ibinibigay niya po yan. Now, so para lamang matrace po natin ito, para makarating sa atin, maliwanag sa atin,
na tayo rin po ay bunga ng pagbukas ng floodgate ng Panginoon. Kaya nakarating sa atin. Alright. Notice, pinatunayan ko po ito sa inyo mga kapatid, na hindi po ito nagsimula sa law. Tithing is not a command in the law back in the time of Abraham. Sapagkat si Abraham, he gave him tithes without commandment. That is the pre-law tithing. Okay? Bago po ang batas, bago po diniklara, bago in-incorporate ang 10%, ang giving ng 10% sa Old Testament, mga kapatid, ito po ay binigay, si Abraham ay nagbigay na. Okay? Nagbigay na. Now, of course, may mga reason po tayo, mga kapatid. May mga reason, kanya-kanyang reason na makikita tayo kung bakit si Abraham, it's honoring the blessing. You see, pero sabi ko sa inyo kanina, mga kapatid, ang pinakang reason dito is that, look, kung gaano ka-bless si Abraham with the promise of God. Now, back in the book of Genesis chapter 12, pinakita ko po sa inyo dyan yung promise. Okay, chapter 12. Alright? Ang promise, kapatid, is verse number 1. Now the Lord had said unto Abraham, Get thee out of thy country, and from thy kindred, and from thy father's house, unto a land that I will show thee. What is that? Land. Okay? And then, sabi ng Biblia, I will make of thee a what? Great nation. And I will bless thee. Notice that. I will bless thee. That's very personal. Okay? And make thy name great, and thou shalt be a what? Blessing. So, from personal blessing to universal blessing. Did you see that? You see? And then, of course, the Lord said, I will multiply thy seed. So alam naman po natin nangyari kay Abraham na nagkaroon siya ng matinding problema. Dumating sa punto na siya matanda na rin si Sarah, and then pagkatapos yan, barren pa si Sarah, and then so makikita niyo mga kapatid yung impossibility. Pero with God, nothing is impossible. Pinatunayan niya ng Panginoon na dumami po sila, mga kapatid, na dumami hanggang ngayon, mga kapatid. But you see, this is a promise, kapatid. Then the promise is, I will bless thee, and you will be a blessing. Kaya kailangan talaga, mga kapatid, know this, i-connect natin ngayon yung Genesis na pagkalayo-layo hanggang sa dulo na kung saan may prophet na si Malakay na. The messenger of the Lord. That's what the word Malakay means. Okay? The messenger of the Lord. Ngayon, nandito na po siya sa dulo, mga kapatid, at pinapakita niya na si Malakay na ang nagsasabi sa kanila, look, kung anong klaseng blessing meron kayo. Now, nauunawaan niyo po bang, mga kapatid, na yung pangakong blessing, boy, I'm telling you, habang tinitignan ko to, halos hindi ko mapaniwalaan, kapatid. Kaakibat, katambal ng mga children of Israel, yung blessing. So nakita niyo, mga kapatid, sa Genesis, nandun yung promise. Di ba? Tapos dito ngayon, pagdating dito ngayon sa Malakay, kapatid, nandun pa rin yung blessing. Para kanino pa rin yung blessing? In fact, ipinapakita dito sa Genesis, nandyan yung promise. Pagdating mga kapatid sa Malakay, nandyan yung floodgate. Ipinapakita ng Panginoon sa kanila, I'm still the blessing. I'm the one who promised the blessing, and I will continue giving that blessing. In fact, it's a floodgate. My life is open. I mean, God, yung Diyos, kapatid, ay open na ibigay niya ang kanyang sarili. Ang lahat, kapatid. In fact, the very expression of that is, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. That's Him. So ipinakita talaga, mga kapatid, ibinigay talaga. Now, when we do not deserve it. Why?
You see, because Christ died for us while we were yet sinners. You see, so imagine that. Imagine the blessing, kapatid. So dito ngayon mga kapatid, ang makikita mo, kaya hindi nawawala sa kanilang blessing because of God's covenant with the children of Israel. You see? So makikita niyo pa mga kapatid dito. Kaya ang connection ni Abraham kay Melchizedek. Okay, nung si Melchizedek, makikita niyo sa chapter 14. All right? Chapter 14, please. Look in verse number 18. Kung gaano kapatid, ipina-recognize ni Melchizedek by blessing him. So by culture, mga kapatid, the culture and the tradition in the Old Testament ay nakita, was seen in this conversation. Okay? Verse number 18, chapter 14 of the book of Genesis. And Melchizedek, king of Salem, brought forth what? Bread and wine. You see that? So, bahagi po yan ng kultura na pagbibigay, pag-welcome, pag-recognize kay Abraham ng isang king ng Salem. Okay? And he was the priest of the Most High God. So imagine that. Sabi ko sa inyo nakaraan, this is against the law nung araw. Legally speaking, hindi pwedeng maging priest ang isang king. Naunawaan nyo naman kung ano nangyari kay Saul. Nung si Saul ay kumuha ng, nagsindi siya ng incense. Okay? At na hindi niya trabaho yun. Okay? So ano nangyari sa kanya? That's why he lost his kingdom. Okay? So, ginawa niya ang trabaho ng isang priest. But back in the Old Testament, in the time of Melchizedek, he was the king and at the same time, the priest, the Bible says, of the Most High God. Di ba? So what happened? Anong ginawa niya mga kapatid? Verse number 19. All right, chapter 14, verse number 19. Gusto kong, ang ginagawa po natin, everybody pay attention. What we are doing right now is we are tracing the blessing and the promise. Hindi magkakalayo po yan mga kapatid. Okay? Na pinatutunayan ko sa inyo na totoo po yung promise. Totoo po yung blessing sapagkat totoo yung promise. Kung totoo yung promise, totoo yung blessing. Kaya natatanggap nila yung blessing kasi may promise. Okay? And then, makikita nyo yung connection which is the covenant, hindi po naghihiwalay. Hindi po napapalayo. Alright? So where are we now? Okay. Notice in verse number 19. And he blessed him and said, Blessed be Abram of the Most High God, possessor of heaven and earth. And blessed be the Most High God, which hath delivered thine enemies into thine hand. And he, Abram, gave him tithes of all. Okay? Lahat kasi, nung nakuha sa kanila, ng kalaban ng mga kapatid, naalala nyo, yung story niyan, hinabol yan ng mga tauhan ni Abraham. And then, naibalik sa kanya yung mga nakuhang goods, kasama na yung kanyang kapatid, and then nakabalik sa kanya, at nung nakuha nila lahat ng mga goods, mga kapatid, sabi ng Biblia, ibinigay kay Melchizedek ang tithes ng lahat ng naibalik sa kanya. Okay? What is that? Recognizing, mga kapatid, the priest of the Most High God. In other words, kinikilala niya na siya ay merong connection sa Diyos. Sapagkat every time na kinikilala niya, yung sinasabi, yung priest of the Most High God, ipinapakita niya yung kanyang relasyon sa Diyos. Okay? Now, are you following me? Kapatid, makikita niyo po. So nakikita niyo, ang nakikita lamang natin dito mga kapatid is the percentage. But it's not about the percentage. It is about the connection. Okay? What is the connection compared to the promise of blessings? Hindi lamang po ito. Hindi lamang po. Kaya sabi ko nga sa inyo kapatid, ano yun eh? Hindi po yun ceiling kapatid. Flooring pa lamang yun. 10% na yan.
You see? So, nababanggit lamang po yan. Kaya yung iba, nakatutok lamang po sila sa 10%. No. It's not about it. It's about the connection. Notice here, mga kapatid. Para masundan lamang po natin ang mabuti. Okay? Ito na po yung nangyari dito. Okay? Now, so, sa book of Hebrews, chapter 7, okay, makikita niyo po dito mga kapatid, na again, binanggit uli si Melchizedek dito sa book of Hebrews. Because this is the book of Hebrews. And back in the Old Testament, they're Hebrews. Okay? For this Melchizedek, king of Salem, priest of the Most High God, who met Abraham returning from the slaughter of the kings, and blessed him, to whom also Abraham gave a tenth part of all, first being by interpretation king of righteousness. That's the word Melchizedek means, because Melech means king, Chedek means righteousness. So king of righteousness. And after that also king of Salem, which is king of peace. All right? And ipinapakita dyan kung sino si Melchizedek. But the point there, mga kapatid, is this. So makikita nyo, yung pangako ng Diyos kay Abraham, talagang grabe yung connection na nagkaroon siya ng connection kay Melchizedek, which is the priest of the Most High God. Okay? And then, kinilala niya na meron siyang, eto na yung kinikilala ko yung pinadala sa akin ng Panginoon, kinikilala ko yung pinakilala sa akin ng Panginoon, at ako'y connected sa Kanya by giving Him the what? Without requiring me, but without requiring Him, but nagbigay siya, mga kapatid, kahit walang requirement sa Kanya. Did you get that? So, yan ho'y nagpapatunay lamang na meron siyang pagrespeto una sa Diyos. Okay? Meron siyang unang pagbigay niya, kapatid, is ni-recognize niya at ino-honor niya ang Diyos na nag-deliver sa kanya ng kanyang mga kaaway. Ibinigay, yung mga kings and yung kanyang mga pagtagumpay, ang sabi ni Melchizedek sa kanya, dineliver sa kamay niya yung kaaway nila. In other words, sa isang pananalita, mga kapatid, siya ay nagtagumpay sa giyera. Siya ay nanalo sa giyera. So, in-honor niya ang Diyos, mga kapatid. And by recognizing Melchizedek, he is also at the same time recognizing the authority of God. Okay? So makikita nyo, pagka dinugtong-dugtong nyo ito, mga kapatid, hindi talaga napapahiwalay si Abraham hanggang sa makarating tayo rito sa New Testament, na ngayon wala ng Melchizedek, kapatid, pero meron ng isang priest na mas mataas pa. At ang sabi ng Biblia, let's go to the book of Hebrews, chapter 5. Chapter 5. Okay? All right? Let's start from verse number 5. Are you with me now? Okay, Hebrews chapter 5, verse number 5. Look at this. So also Christ glorified not himself to be made an high priest, but he that said unto him, For thou art my son, today I have begotten thee. And he saith also in another place, Thou art a priest forever after the order of Melchizedek. You see that? Now, hindi ang ibig sabihin ng galing sa order ni Melchizedek. No. Hindi ang ibig sabihin nito, si Melchizedek nagdeklara sa kanya na siya ay high priest. No. Ibig sabihin, wala na si Melchizedek, pero yung priesthood ng Panginoong Jesucristo ay hindi ho yun magkahiwalay. Magkarugtong, mga kapatid. Nasa linya, in other words. Are you getting the point? That's the order. Okay? That's the order. Yan ang priest in order. Nakuha nyo? I don't know if you're getting the point. Okay?
So pag tinignan nyo, si Melchizedek? He is the priest of the, say louder, Most High God. Okay? Now, sino nagdeklara sa Panginoong Kristo na siya ay priest forever? Yung Ama. So, iisa lamang mga kapatid. So, ibig sabihin, na makikita mo yung order. Walang hiwalay. So, in other words, kung paanong nirerespeto noong araw ang priesthood ni Melchizedek, ganun din naman ang Panginoon. Kaya lang si Melchizedek may hangganan. Pero si Kristo po ay walang hangganan. So naunawaan nyo, and He is our high priest today. You see, because He is the high priest forever. Okay? I get your point? So makikita nyo mga kapatid, kaya sabi ng Biblia, sa verse number 6, thou art a priest forever, after the order of Melchizedek. See? So makikita nyo, all right, kinilala ni Abraham yung priesthood ni Melchizedek. Okay? And then, so makikita nyo, nandiyan pa si Abraham. Ngayon, wala na si Abraham. Pero meron hong natira. Okay? Which is, yan po yung makikita natin sa aklat po ng Galatians. All right, you turn your Bibles in the book of Galatians, chapter 3. All right, so this time, so makikita nyo, kung paano na ito inopen, para lamang makuha natin yung floodgate. Okay? Now, for ye are, verse number 26, all the children of God by faith in Christ Jesus. Is there any side verse for this? John 1:12. But as many as receive who? Him. Who is the Him? Christ. God gave Him the what? The power to become the what? Sons of God. Children. Yan po ang tinutukoy po dyan mga kapatid. Kaya nga po ang sabi sa verse number 27, for as many, Galatians 3:27, for as many of you as have been baptized into Christ, have put on Christ, there is neither what? Jew nor Greek. There is neither bond nor free. There is neither what? Male nor female. For ye are all one in Christ Jesus. We are all sons of God. Okay? Children of God. So in verse number 29, here it is. And if ye be Christ, then are ye Abraham's seed, and heirs according to the promise. You see that? So matitrace mo, lahat kapatid, lahat ngayon, nang involved sa Old Testament, nandito binanggit ni Paul sa New Testament na ang sabi niya ngayon, diyan tayo lahat kasama. We're Christ. He is our priest. And His priesthood, kapatid, is after the order of Melchizedek. You see, that is nasa linya ni Melchizedek, kapatid. So, hindi magkalayo. Kaya lang, ang pagkakaiba, sabi ko sa inyo kanina, may hangganan si Melchizedek. Si Jesus, walang hangganan. Habang buhay, kapatid. And now, here's the thing, kapatid. Okay, so babalik tayo sa tinatawag na promise. Sapagkat sabi rito, mga kapatid, sa verse number 29, if ye be Christ, then are ye Abraham's seed, and heirs according to the promise. Okay? Now, ano yung particular promise na pipick upin natin para makuha natin na yung promise ay tuloy-tuloy at mapapatunayan natin na hanggang sa atin yung promise? Balik sa Genesis chapter 12. Okay? Now, alam nyo minsan, kapatid, etong ganitong klaseng teaching, para yung ibang ayaw na mag-intindi, basta, ligtas na ako. Kahit hindi ko na maintindihan yan. Yeah, hindi kayo matutulugan na lang, But anyways, chapter 12. Let's go to chapter 12.
para matrace na natin yung promise. Malapit na tayo mga kapatid. Chapter 12. I hope hindi kayo naguguluhan. Chapter 12. What's the promise? Verse number 2. I will make of thee a what? And I will what? Kanino niya personal na sinasabi? Come on, come on. Shout it. Abraham, good. Itong mga bata na ito na mga, alright, talino nyo eh. Alright. And then, so personal, I will bless thee. Di ba? And make thy name great, and thou shalt be a blessing. Okay? So, yung thou shalt be a blessing, it's a promise also. So, ibig sabihin, dapat merong nagkukontinue ng flow. Diyan nyo makikita ang pagkakaiba ng continual at continuous. Okay, this is a continuous blessing. Okay? Now, so makikita nyo yung flow ay tuloy-tuloy. Okay? Now, so makikita mo naman dito kapatid, ano ang kasama at palatandaan sa patuloy na pag-flow ng blessing. Notice what the Bible says, balik na tayo sa Malakay, kapatid. Okay? Pag bumalik na tayo sa Malakay, makikita nyo na ngayon kung gaano ididikit na natin yung sinabi doon sa promise na yon. Okay? Ano sabi niya? Bring ye all the what? Tithes. See that mention, yung percentage na yan, into the storehouse that there may be meat in mine house. And prove me now herewith, saith the Lord, if I will not open the windows of heaven. That's the floodgate. So, pag binuksan niya ng Panginoon, kapatid, magkukontinue yung flow. It is a promise. Notice here, it's a promise. Now, yung ibibigay natin, nagpapahayag lamang yun ng connection natin doon sa Diyos. At yung connection sa Diyos, nandun pa rin yung nakalagay po doon yung covenant ng Diyos that I will bless thee. And you will be a blessing. See that? What comes first before you will become a blessing? You will be blessed first. So in other words, kapatid, yung blessing is not designed to stop sa iyo, in you. The blessing is designed to flow through you. You are not, or we are not a reservoir. We are what? Rivers. Tayo yung kapatid, tayo yung pinagdadaanan ng blessing. Kapag ang river ay na-stop na po, mga kapatid, hindi na po nag-flow yung blessing po doon, yung tubig. That's the time that the river will stop to being a river. So, anong tawag mo na dyan? Stagnant pool. The river now is no longer a river, but became a stagnant pool. Bakit? Wala na nagfo-flow. So, kaya makikita nyo, kapatid, nangyayari yung blessing at nagkakaroon, kapatid, tuloy-tuloy yung covenant, tuloy-tuloy yung identification, pagka tayo po ay patuloy na ikinu-connect natin ang ating sarili sa Panginoon. Okay, makikita nyo tuloy-tuloy yung pagpapala. So pagka patuloy tayo nagbibigay sa gawain ng Panginoon, look at this. Hindi lamang po tayo ang nabibless. Kaya sabi ko sa inyo, yung pagbibigay, pagpapatunay yun na hindi tayo reservoir. Sumusunod tayo sa design ng Diyos. So God's design for us is to be a river. Kasi binuksan mo yung floodgate, binuksan siya yung floodgate. Pero bakit mag-i-stop sa atin yung blessing ng Panginoon? Samantalang ang design ng Panginoon is for you to be a blessing to others.
Di ba? We are not blessed to enjoy the material blessings. We are not blessed. Hindi tayo binigyan ng Diyos ng kotse para mag-enjoy tayo ng kotse. Hindi tayo binigyan ng Diyos ng malaking bahay para mag-enjoy tayo ng malaking bahay. Hindi tayo binigyan ng Diyos ng maraming pagkain at maraming pera para mag-enjoy tayo sa pera. No, binigyan tayo ng Diyos ng blessing to be a blessing. That's the point of giving in the book of Malachi. So nakikita niyo mga kapatid? So hindi po ito prosperity gospel. This is the covenant. This is God's covenant. This is the promise of God. You see, minsan alam lamang po natin yan. Minsan, di ba, naririnig natin, lalong-lalo na sa mga masyadong emotional, alam mo, kaya ka pinagpapala, para maging pagpapala ka. Pero wala siyang explanation doon. Hindi niya alam kung ano ang legal rights natin doon sa bagay na yon. When you say you are blessed to be a blessing, you see, what is your legal rights for that? So kaya sinasabi ko sa inyo, ang legal rights natin dito, kapatid. So nanggaling pa ito kay Abraham. You see, kaya nga ngayon, nakarating sa atin ang gospel, nagkaroon tayo ng magandang relasyon sa Diyos because of Abraham's covenant or God's covenant with Abraham. Na ngayon ay pinapahintulutan, hindi sinara ng Diyos yung floodgate. Ano nagsasara sa floodgate, mga kapatid? Tingnan niyo mabuti. Noong ang children of Israel, noong mga Hudyo, ay kinat nila ang kanilang sarili sa Diyos. Nagsarili po sila. Nasa Bible po ba yan? Oh, come on. Kasi kapatid, ganito yan. Wala kayong simbahan na maniwala ka lang. Kahit hindi mo naintindihan, hindi ko ganun dito sa atin eh. Pag nagbibigay tayo rito, kapatid, sinisiguro ko sa inyo na dapat yung maunawaan kung bakit kayo nagbibigay. Anong connection ng pagbibigay ninyo? Kasi pag nagbibigay kayo, mga kapatid, na hindi naunawaan, kasi nakalakihan lang simbahan, nagbibigay. Tithes and offering, ganon. You know, para lang kayong nasa isang samahan. Wala kayo sa church, ni wala kayong legal rights, ni wala kayong kaalaman tungkol sa pinanggalingan ito, ni wala kayong kaalaman bakit kinakailangan. Kasi kaya nga po ang pagbibigay nagiging parang obligatory na. Nasabi ko sa inyo na kapag hindi ka nagbigay, hindi ka i-blessed. No, ang giving natin, kapatid, dito is based on the covenant pa. Sabi nila, sa Old Testament na yan. Ngayon, wala ba sa New Testament? Yung bang promise Old Testament binago sa New Testament? Eh di mali si Paul. O mali ang writer ng Book of Hebrews. Mali si Paul na sinulat niya sa Galatia. Sa mga taga-Galatia. But no. Sinabi ni Paul na kung ikaw ay na kay Kristo, ikaw ay nasa seed ni Abraham. If you are connected sa seed ni Abraham, nawala ba yung promise? O bunga ka ng promise? Ulitin ko mga kapatid, baka hindi niyo nakuha. Kaya nandito tayo ngayon, masasabi natin, I'm the seed of Abraham. What is your legal rights for that? Genesis chapter 12. It's God's covenant with Abraham. So imagine, makikita mo pa yun, matutulay mo pa yun, matitrace mo pa yun, makukonect mo pa yun. Now, kaya nga po yung giving is actually, kapag nalaman mong anak ka ng Diyos, hindi na issue ang pagbibigay. Because primarily, kapatid, ang Diyos natin ay Diyos ng pag-ibig, kaya siya nagbibigay. For God so loved the world. So hindi issue yung pagbibigay. May mga katanungan pa. Ngayon bang New Testament na magbibigay pa ba ng 10%? 10% lang issue na. In fact, sa Book of Corinthians, ang encouragement ni Paul sa church, ang Church of Macedonia, ay nagbigay sila out of poverty. Out of nothing.
but they gave abundantly. You see, yung magkaroon ka ng isang Diyos na ibubuksan niya ang kanyang sarili at yung sarili niya will let it flow through you. Ho! Yung pag-ibig ng Diyos, kapatid, hindi ito drama. Kung hindi mo makikita sa Bible to, para kang nagtuturo ng prosperity gospel. Pero pag nakita mo sa Bible, that's legal. That's biblical. See? So ilan sa atin mga kapatid ang nagbibigay na hindi natin alam itong truth na ito, pero driven tayo ng emotion. Kaya pagka medyo napikon ka sa mensahe, hindi ka na magbibigay. Pag tinamaan. Pag hindi napansin, alam mo yung mga emotional givers, they are not actually intellectual givers and spiritual givers. They are emotional. They give if their emotion says so. If they're touched by their emotions, moved by their emotions, dominated by their emotions. That's why they give. But if you give, kapatid, it doesn't matter. Tingnan niyo mabuti. Ito po yun, ang covenant giving. Nagbibigay ka because alam mong linya nyo yan eh. In fact, parang sabi nga ng iba, gisingin mo pa ako, kahit tulog ako, gisingin mo ako. Automatic yung kamay ko nagbibigay eh. Bakit? After ka na ng order ni Melchizedek eh. Doon ka pa nanggaling sa lahi niya eh. Doon ka pa nanggaling sa lahi ni Abraham. Are you getting the point? So sa isang Kristiyano, kapatid, yung Kristiyanong hindi religious, but saved, anak ng Diyos. Kaya nga, pinapakita ko sa inyo na itinitrace ko kayo, nagiging maliwanag sa atin, naligtas talaga ako. Eto, makikita ko pa kung paano ko naligtas, paano ito Akalain mo ang promise. Ang promise, kapatid, kay Abraham, padadamihin kita. Okay? Pero, ibibless muna kita. Because dadami kayo by blessing. Okay? Pag bless kita, you will be also a blessing to others. Kaya makikita nyo sa Malakay, kapatid, tignan nyo. Tignan nyo mabuti. Verse number 11. I will rebuke the devourer for your sakes, and he shall not destroy the fruits of your ground. Neither shall your vine and cast her fruit before the time in the fields, saith the Lord of hosts. Now listen to me. Let's hold for a while dito. Point nito kapatid. This is not about, the Lord, the God, is not talking about additional dito. But He was talking about the subtraction was eliminated. Hindi nyo nakuha yun. Ang ibig ko sabihin, kapatid, hindi sinasabi rito ng Panginoon na, okay, dadagdag ko. Hindi. Walang problema sa mga dagdag, kapatid. Kung patuloy ka nag-aani. Ang sinasabi dito ng Panginoon, yung subtraction, yung nagtatanggal, yung devourer. Alam niyo po ang ibig sabihin niya, mga kapatid? Yan po yung kalawang, parang anay, na hindi natin nakikita sa loob. Pero nakikita ng Diyos. Yun ang ini-eliminate ng Panginoon. Bakit? Para may pagpatuloy. The reason is, para mangyari yung pangako niya na I will bless thee for you to become a blessing. Kasi wala ka na mai-extend sa iba kung hanggang sa iyo lamang yung blessing. At kaya hanggang sa iyo lamang kasi mayroong devourer. Hindi ko nadadagdagan man kung pag anumang blessing na ibigay ko sa iyo, yan ay ang blessing na yan. Pero, posibleng mawala yan. Bakit? May devourer sa loob na hindi mo nakikita. Okay? Kaya nga yung subtraction, wala na yung subtraction. Walang problema na kapatid sa addition kung wala ng subtraction. Because the subtraction was already eliminated.
Malalim ba yun? Hindi mo na ba? Is everybody getting it? You see, nawala na po yung kumukuha eh. Nawala na, na-eliminate na. Kaya yung makakarating, yung dapat makarating sa atin ay nakarating. Bakit? Na-eliminate yung magbabawas. Parang meron na sasabog ang ulo nyo dyan. No, I hope this is clear. There's nothing deep about this. Di ba? So, makikita nyo lamang. Totoo ang sinasabi ng Biblia. Alright, tuloy po natin. Alright, verse number 12. And all what? Nations shall call you what? Blessed. For ye shall be a what? Say it. The Lord of hosts. See that? Now, connect this to the promise. I-connect mo ito sa promise. Na sinabi ng Panginoon, I will make thee a what? Great, look at your Bible, don't look at me. A great what? Nation. You underline it. Okay, welcome to the Philippine School of Scriptures, brethren. This is it. So I will make thee a great nation. Gagawin ko kayo. Totoo yung pangako ng Panginoon. Kaya kapatid, ganito tayo ngayon at anumang meron tayo ngayon kasi kapatid, totoo ang pangako ng Panginoon. Pero ang huling tanong ko, tapos na po ako ngayon. Will you be a stagnant pool or a river? Just imagine kapatid, na ang Diyos, bubuksan niya ang kanyang sarili. And He will let it flow through you. Hindi po yun kapatid na pag nagbigay ka ng 10%, God will give you 20%. That is prosperity gospel. Hindi ka magbibigay na kung hindi ka magbibigay, hindi ka rin bibigyan. Ginawa mong money machine yung Panginoon. Ginawa mong ATM ang Panginoon. Pag wala kang pinindot, wala ka. No. Just be a Christian and let the blessings of the Lord flow through you. At makikita mo yung tuloy-tuloy, mga kapatid. So, the problem now, brethren, is this. It's not about financial problem, but your identity problem. You have an identity problem. And sometimes because you don't know it, you are ignorant about your relationship with God. Your identity problem, most of the time, is identified as financial problem. Pero ang totoo po nung kapatid, identity problem. Akalain mo, hindi ka naman mahirap kasi ang tatay mo hindi nagkukulang eh. Pero bakit ka naghihirap? Kasi humihiwalay tayo sa identification na nag-aakala tayo na dito mas i-bless tayo rito. You read the book of Haggai when you get home. Read again, chapter 1 of the book of Malachi. Makikita nyo kung anong problema ng children of Israel. So it's about identity. See? Pag tinanggal mo yung connection mo sa Panginoon, yan ang mangyayari. In fact, we are in trouble once you leave your identity with God. Kapag ka nawala ka na, hindi ka na-identify sa Diyos, doon kayo nagkakaproblema. Kapatid, maraming istoryang ganito sa buhay ng children of Israel. Yan ang problema nila. You see? So, bakit tayo, kapatid, sabi ng Biblia, maliwanag eh. If you are with Christ, you are the seed of Abraham. Kung nandun ka sa seed of Abraham, nandoon yung promise, and then si seed ni... Akalain mo, parang binago lang. Nakita niyo ba yung picture, kapatid?
Si Melchizedek at si Abraham nung araw. Okay? Alright. Alika dito, no? Yeah. Yeah. Alika, no? Ikaw, baka sakali maligtas ka. Okay. Another example. Alika, no? Alika. Okay. In the Old Testament, we have Melchizedek and Abraham. Okay. Who is Melchizedek? King of Salem and the priest of the Most High God. Sino? Melchizedek. Okay? All right. Abraham. Sino si Abraham? Father of the faith, who received the what? Promise of God. What is the promise? God will bless him to be a blessing to all and make him a great nation. Okay. Nandiyan pa ba si Melchizedek ngayon? Buhay pa ba si Melchizedek ngayon? Wala na. Sabi ko sa inyo kanina, si Melchizedek may hangganan. Okay. Priest of the... Now, binasa natin yung talata kanina sa book of Hebrews chapter 5, verse number 6. Who is Christ? High priest forever. After the order of Melchizedek. Ibig sabihin, kalinya. Kaya lang, eto walang katapusan. Siya may katapusan. Nag-i-exist ba si Kristo ngayon? Yes. Si Abraham, wala na. Okay, halika no. Wala na si Abraham, pero may covenant ang Diyos kay Abraham that He will make him a great nation. God bless him to bless others. Ang bunga ni Abraham, other nation, hanggang sa makarating sa atin. Wala na si Abraham. Pero nandito yung pinangako ng Diyos kay Abraham. Sino ito? Kristo, High Priest of the Most High. High Priest forever. After the order of Melchizedek. Sino ito? Bunga. Seed of Abraham. Sino ito ngayon? Ay di siya at ikaw. So you see ngayon, alam mo pa rin ba yung identity mo ngayon? Na kung paano ang identity niya dito, yun na ngayon, ito na ngayon. Tanong, imposible ba yung blessing mo ngayon? Kaya lang ang nagiging problema pag humiwalay tayo dyan. Kaya si Abraham, hindi siya humiwalay. Kaya after ng kanyang pakikipaglaban kapatid na siya nagtagumpay, kinilala niya ang priest of the Most High God. Tanong, kinikilala mo ba ang priest forever? So alam niyo na ngayon kung nasaan ang problema natin. It's not about financial problem, but identity problem. Thank you. Thank you. Maliwanag? Shall we all stand? Dakilang Diyos, salamat po sa inyong salita. Pagpalain niyo po ang bawat isa na maging maliwanag ito at naging maliwanag, na lalo pa, Panginoon, pagtibayin namin na anumang ibinibigay namin sa inyo, ito po'y resulta lamang ng aming connection sa inyo. Thank you, O God, that you promised that your floodgate will be opened for us and you will flow through us like a river. And we don't want to be a stagnant pool, O God.
Please, let your people be reminded of this identity, O God. Bless your people as they come into your throne this evening. Your heads are bowed, your eyes are closed. God is speaking to your heart through that message, then let's make business with God. Muli po, Diyos, nagpapasalamat po kami sa ginawa niyo po sa aming kalagitnaan. Thank you for giving us this message and allowing us to understand the message. If there's any, oh God, na nasa kalagitnaan po namin, hindi gaanong na-catch up ang mensaheng ito. Naway lalo pang maging maliwanag sa Kanya ang mensahe at bigyan mo po ng pagkataon na maulit by replay or whatever upang lalo pang maging maliwanag pag namisahing ito. We need the legal rights, oh God. Kailangan po na meron kaming katibayan na talagang kami ay bunga ng pagpapala at pangako ng pagpapala mula pa po kay Abraham. Thank you, oh God. Thank you. Bless your people. In Jesus' name. Amen. All right, thank you. Did you get something? May naunawaan po ba tayo mga kapatid? Amen? Amen. All right. At I hope masasabi niyo nagpapasalamat ako na nakaka-attend ako ng Wednesday. Amen.